Hello, magandang araw po muli mga kaibigan. Sunday once again and here we are. Nandito naman po tayo sa ating The Lord's Business. And welcome here mga kaibigan ko na nandyan po sa ating harapan ngayon. And thank you once again for the opportunity of being used by the Lord this morning. No? It is the Lord's Day today. And narito po tayo muli upang sa inyo ay magparating at magpaabot ng mabuting kapahayagan ng Panginoon. So, kumusta po kayo mga kaibigan? Nawa, patuloy na kayong iniingatan at ginagabayan ng Panginoong Diyos. Kalakip dito ang kanyang pagpupuno sa ating pong mga pangangailangan. Yes, God is really good. And He will not let His children to suffer. No? Anumang katayuan natin sa buhay, anumang sitwasyon at kabigatan meron tayo, andyan lagi ang Panginoon at handang alalayan tayo. So, ito po pag-uusapan natin ngayon mga kaibigan ay kalakip din dito yung medyo parang may hamon ang Panginoon sa atin dito. Ang ating pong topic ngayon ay a living sacrifice. Handa na po ba tayo sa mga bagay na tulad nito? No? Kapag kasi po ang mga bagay ay may kalakip na suffering o kaunting paghihirap, ayaw ng tao. No? Karamihan sa mga tao ngayon, ang gusto ay yung kagaanan, kaayusan, walang sigalot, diba? Alam naman natin na gusto natin ang mga bagay na yan. Pero ano ang itinuturo ng salita ng Panginoon o ng Panginoon sa atin patungkol sa ating pamumuhay dito sa magulong sanlibutan ito? Po ba? So ito po pag-aaralan natin ay meron tayong malalim na matututunan sa mga bagay na ito at tayo po ay humanda at ating pong ilagak ang ating mga isipan, ang ating puso sa pakikinig sa kung ano ang nais iparating ng Panginoon sa atin sa umagang ito. So ating pong key verse today, this morning, ay matatagpuan po natin sa Romans 12:1. So ang sabi po rito ni Apostle Paul, I beseech you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice, holy, pleasing to God, which is your reasonable service. Okay, sandali po tayong tumuot, manalangin. Amang banal, dakilang Diyos, aming Panginoon, salamat po sa buhay na kaloob sa amin, sa bawat araw, sa bawat umaga, na kami po ibinabangon mo, higit sa lahat sa kalakasan at kalusugan, sa mga pagpapalang hindi nakikita, ngunit Panginoon, ikaw ay gumagalaw. Salamat po sa umagang itong muli, na kayo po Panginoon ay magdadala sa amin ng isang kapahayagan, na nawa po ay maging open-minded sa amin po, at magbukas ng aming spiritual mind na ito po ay amin pong maipamuhay. Salamat po Panginoon sa opportunity of being a channel of blessing and a vessel for this moment na ito po ay may bahagi natin sa ating pong mga kaibigan, sa mga taong nakikinig. May we bless your name and may the Holy Spirit be upon us as we share and chew the message that you are about to bring to us. Your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. So, okay, magandang umaga po muli sa inyo. No? Ready na po ba tayo? So, itong ating verse na to ay talagang kung ating pong uunawain. No? Si Apostle Paul, no? Meron pa siyang pakikisamo, no? Pakikiusap. Sabi niya, I beseech you, therefore, brothers, no, nakikiusap po ako sa inyo, mga kapatid, no, by the mercies of God, sa habag ng Panginoon, na ang inyong mga katawan ay inyo pong ilagak sa Diyos bilang haing buhay, no, sacrificial offering po daw, banal at kaaya-aya sa Diyos, na ito ay ang inyong makatuwirang paglilingkod sa Kanya. Okay, yan ang kanyang admonition to the believers in Rome, no? Was to sacrifice themselves to God. Hindi po ito yung kakatayin tayo, mga kaibigan, no? Hindi tayo parang baboy at baka na
kakatayin at pagkatapos iaalay sa Panginoon. Tapos na po yung ganong sacrificial offering, no? Doon ganun ang ginagawa, no? Not as a sacrifice on the altar, as the Mosaic law, no? Panahon ni Moses, yan ang ginagawa ng mga tao na kung saan nag-aalay ng mga alagang hayop na buhay upang katayin at pagkatapos yung dugo ay iaalay sa Panginoon. Ito ay ipauusukan o parang iihaw doon sa tabernakulo o sa altar na kung saan ay yung mabangong samyo ng usok, yun ang makakarating sa Panginoon upang tanggapin ang alay na ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng mga tao noong unang panahon sa Old Testament, no? Kasi depende sa bigat ng mga pagkakasalang ginagawa natin, no, ng mga tao noon. Kung kaya may kalapati, may manok, may baboy, may baka, tupa, at kung ano-ano pang pag-aalay. Di po ba? Kung matatandaan nyo, si Cain at Abel, noong mga panahong mananambahan sila sa Diyos, nagbigay sila pareho ng hain. No? Si Abel, ay ang ibinigay niya ay yung alaga niya na pinakamaganda doon sa alaga niyang tupa. At yun ang kanyang inihain. At si Cain naman ay yung kanyang mga crops, no? Mga fruit crops, root crops, yung binigay niya sa Panginoon. Kaya kung makikita nyo, nagselos si Cain doon, no? At pinatay niya si Abel dahil nga mas kinalugdan ng Panginoong Diyos yung kanyang hain kasi nga buhay ang kanyang ibinigay, no? Mayroong pinialay siya na pinatay niya, sinacrifice niya para ialay sa Panginoon. So doon nalugod ang Panginoon. Okay? Kaya nga nagkaroon ng paninibugho, no? Malalim paninibugho. Selos itong si Cain. Kaya nagawa niyang patayin ang kanyang kapatid na si Abel. Okay, so as to continue, but as a living sacrifice is what the Lord requires of us. Okay, the dictionary defines sacrifice as anything consecrated and offered to God. Consecrated daw and offered to God. Anumang bagay na mahalaga, na may kabanalan at may anyo ng pagpapahalaga sa Diyos. No? As believers, how do we consecrate and offer ourselves to God as a living sacrifice? Paano daw po natin gagawin ito, mga kaibigan? So doon po sa unang panahon, in the Old Covenant, God accepted sacrifice of animals, kagaya nga ng binanggit natin, no? But these were just foreshadowing of the sacrifice of the Lamb of God. Ito lang daw po ay parang paghahalin tulad, no? Sa ngayon, na kung saan wala nang haing gagawin, no? Hindi na natin kailangang mag-alay pa ng kung ano-anong mga hayop na kakatayin sapagkat once and for all, ginawa na ito ng ating Panginoong Jesus, no? Si Jesus Christ na ang haing pinahalagahan ng ating Diyos, no? Na kung saan He is the Lamb of God because of His ultimate once and for all time sacrifice on the cross. So the Old Testament sacrifices became obsolete, no? Wala na and are no longer of any effect as of today, no? Hindi na kailangan. Ano ang sabi sa Hebrews 9:11-12? But when Christ appeared as a high priest of the good things that you have come, then the greater and more perfect tent, no, not made with hands, that is not of this creation, he entered once for all into the holy places. Okay? So siya na yung naging once and for all hain para sa lahat ng mga kasalanan, no? Lahat ng taong nagkasala. Siya ang nagbayad nito, no? For those who are in Christ by virtue of saving faith, the only acceptable worship is to offer ourselves completely to the Lord, no? At ang kapalit naman itong ginawa ng Panginoon na inialay niya ang kanyang sarili para sa sanlibutan, no? Sa John 3:16, kung atin pong babalikan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but will have everlasting life. So sa sino mang sasampalataya sa Panginoong Hesus dahil sa ginawa niyang pagpapako sa krus, no?
para sa bayaran ng kasalanan ko, ang kasalanan nating lahat, no? Isa lang ang gagawin natin. Sasampalatayanan natin ang Panginoon at i-acknowledge natin na kaya siya namatay dahil sa ating mga pagkakasalang ito. No, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Kahit ipako pa tayo sa krus, hindi tatanggapin ng Diyos dahil tayo'y makasalanan. So, ang kanyang tatanggapin lang ay yung hain na kung saan walang blemish, no spot, at walang pagkakasala. So, kung titignan po rin natin, balikan natin sandali, nung unang panahon din, no Old Testament, no, ang mga tao rin, pinipili nila yung ihahain nila, yung isasacrifice nilang tupa na walang batik-batik, kundi pure white, no? Walang blemish, walang spot, walang sugat, dapat, walang anything na kung ano, talagang dapat napakalinis ng pagkakahain nila, no? Ganyan din ang Panginoong Jesus. Siya lang ang nararapat na maging sacrifice for every human sins, no? Kaya hindi natin kayang gawin yon dahil hindi tayo qualified. Okay? So ngayon, for those who are in Christ, by virtue of saving faith, the only acceptable worship is to offer ourselves completely to the Lord. So, sa lahat ng ginagawa nating magagandang bagay, no? Kahit na ano pa ang sikapin natin na gawin sa mga mabubuting gawa, hindi ito magiging katanggap-tanggap sa Panginoon para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kundi, ano law po, ang ating sarili na ating ibigay completely to the Lord, no? Hindi sa mabubuting gawa, sabi nga ng Efeso 2:8-9, di ba? For by grace you have been saved through faith, and not of your works, that no one can boast. So sa wala raw sa mabubuting gawa natin ang ating pagkakaligtas, kundi sa kanyang biyaya lamang. For by grace you have been saved through faith, sa ating pananampalataya at sa kanyang habag ay tayo ay nagkaroon ng kaligtasan dahil nga sa ginawa ng Panginoon na nagpapako siya sa krus at iyon ay binayaran niya tayo, tinubos niya tayo, no? Kaya nga sabi sa Korinto, for you are bought with a price, you are not of yourselves, di ba? Pag-aari na tayo ng Panginoon pero hindi natin to ina-acknowledge. Kaya ngayon, hanggang ngayon, kung hindi tayo lumalapit sa Panginoon at hindi natin ibinibigay ang ating mga sarili sa Kanya, pag-aari pa rin tayo ng sanlibutan. No? Hindi pa rin tayo kikilalanin ng Diyos. Ang sabi niya kasi sa John 3:3, no? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. And John 1:12, anong sabi doon? No? But as many as receive Him, okay? To them, He gave power to become the sons and daughters of God, to become the children of God. So, but as many as receive Him, malinaw po, no? Sa sino mang sa Kanya ay tumanggap, no, bilang Panginoon at tagapagligtas at inialay din ang buhay kay Jesus, doon pa lang tayo nagkaroon ng certificate being the children of God. Okay, di ba sa ating mga anak, pagka natin irerehistro itong mga ito, kailangan nakarehistro sa apelyido nino. Doon pa lang malalaman na anak siya ni ganito at ni ganyan. Okay? Ganon din sa Panginoon. Magiging masicertified lang tayo as kanyang anak kung sakaling tatanggapin natin siya at isusuko natin ang buhay natin sa Kanya, sasampalatayan na natin siya, at doon magkakaroon tayo ng experience, no? Na tayo ipapanganak muli sa Espiritu, at pagkatapos tayo ay yung sinasabing born again po, take note, hindi po ito religion na nakikita natin sa kagaya ng iba na idinikit na sa kanilang church ang born again, no? Ang born again is an experience being born or reborn in a spiritual scheme or aspect of your life na nawala ka na sa dati mong pagkatao. Ang sabi po sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, he is a new creature. Behold, all things are becomes new. Behold, all things are passed away. So wala na. Namatay na yung dating ikaw. Nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus,
Kung anong uri ng pamumuhay meron ka, nilibing na yon. Iba ka ng nilalang. No? Ikaw ngayon ay ano? Galatians 2:20, "For I am crucified with Christ, nevertheless I live, not I, but the life that I now live in faith is through Him." Diba? Na kay Kristo na. Si Kristo na ang namumuhay sa atin. No? Lumalakad tayo na si Kristo na ang nagmamayari ng buhay natin. Iba na. Yan ang born again. Yan yung experience of being reborn or rebirth na sa buhay po natin. No? Ipipinanganak tayong muli sa Espiritu. Okay? So, para po malinaw sa inyo. So, yung John 1:12 nga, ang sabi doon, na kung saan, "But as many as receive Him, to them gave He power to become the children of God. Not the will of the flesh, not the will of the blood." Hindi kayo pinanganak sa laman, at hindi rin sa dugo, kung saan, di ba? Kaya tayo pinanganak because merong love making ang ating mga parents, and then nabuo tayo. That's physical and blood, di ba? So ito, we are reborn or rebirth in spiritual, no? Not the will of the flesh, not the will of the blood, but the will of God. Yan ang ating kapanganakan. Okay? So, wala pong masama sa pagkakapanganak muli sa Panginoong Hesus, dahil ito nga ang paraan at kung saan ay makikilala natin kung sino ang Diyos at kung paano tayo makakapasok sa kanyang kaharian. Diba? Ang sabi sa John 3:3, "Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God." So, hindi tayo makakapasok. No? Lahat tayo ginawa ng Panginoon, nilikha tayo from the beginning of His creation. Kasama tayo dong kinreate ng Panginoon. Di ba? Si Adan. Nung nagkasala si Adan, nahiwalay tayo ngayon sa Diyos. No? Nahiwalay siya. Nagkasala siya eh. So ngayon, tayo bilang anak doon sa laman, ay taglay din natin ang mga pagkakasalang yan. Okay? So, minana na natin ang mga pagkakasalang yan. Kaya nga minsan mapapansin mo yung baby pa lang na medyo umaabot na ng 6 months, na medyo parang nakakaupo-upo na, di ba? Magugulat ka eh pag meron siyang laruan at kukunin mo, meron siyang attitude of selfishness eh. Parang ayaw niya ibigay eh, di ba? Parang may pagkamaramot na kagad siya. No, di ba? Parang ganon. So, meron talaga tayong kasalanang minana dito sa katawang lupang ito. Hanggang sa lumalaki tayo, nagsisimula na tayo diyang magsinungaling, di ba? Mangupit, at kung ano-ano pa. Yan yung mga bagay na yan. Pero, dahil nga sa habag at biyaya ng Panginoon, nang dumating tayo sa appointed time, na meron na tayong pangunawa at nakikilala na natin kung ano ang tama at mali, at pinapaunawa sa atin na kung saan dapat nating kilalanin ng Panginoong Hesus, ang Diyos, na siyang nagligtas sa atin at tumubos sa ating mga kasalanan yan, upang tayo ay makapamuhay muli ng ayon sa kanyang mabuting kalooban. Okay? So yan, under God's control, the believer's yet unredeemed body can and must be yielded to Him as an instrument of righteousness. Okay? In view to the ultimate sacrifice of Jesus for us, this is only reasonable. So, yun lang talaga. No? Ang sacrifice na kung saan ay iginawad sa mundo na walang ibang sacrifice na kung saan ay makakapagpatawad ng ating mga kasalanan. Ngayon, ang tanong nga ay tayo ba? Paano natin may pumumuhay ang ating buhay na bilang haing buhay sa Panginoon? Di ba? Ipinapakiusap ni Pablo eh, di ba? Kung saan, sa habag daw ng Diyos, no, na atin daw pong ilagak ang ating buhay bilang sakripisyo, banal, at kaaya-aya sa kanyang paningin. So, what does a living sacrifice look like in a practical sense? Okay, lalagay natin ito sa madaling unawain, no? Na kung saan, paano ba ang sacrifice nga naman natin gagawin? Kung minsan, di ba, sa ating buhay, may mga bagay tayong gustong ma-attain, no?
At dahil dyan, dahil gustong-gusto natin makamit ang mga bagay na yan, meron tayong ginagawang sakripisyo, di ba? Halimbawa na lang, sa mas mababaw pang illustration, gusto mong pumayat, di ba? Gusto mong gumanda ang katawan mo. Anong mga pagsasakripisyo ang gagawin mo para maganap ito? Di ba? Titiisin mo hindi kumain ng burger. Titiisin mo hindi kumain ng mga junk foods na pero gustong-gusto mo dahil masarap. Pero dahil nga meron kang goal na gusto mong ma-achieve para maging fit ka, meron kang mga isasakripisyong pagkain na hindi mo kakainin. Pagkatapos, meron kang mga bagay na gagawin din para ma-maintain mo to, mag-e-exercise ka. Di ba? Isasakripisyo mo yung katamaran mo na dapat maging enthusiastic to do such thing para ma-attain mo yung goal mo. Di po ba? So isang practical example na kung saan may sacrifice kang ginagawa. Ano pa? Kung halimbawa, meron kang gustong ma-achieve na isang pag-aaral o certificate, may mga sakripisyo kang gagawin, di ba? Imbis na manonood ka ng TV, iiwanan mo 'yan, di ba? Pag-aaral ka, magtitiis ka ng kahit ilang oras para lang magawa mo yung requirement na maipasa mo yung mga bagay na gusto mo. Okay? So the following verse, Romans 12:2, okay, help us to understand kung ano yung mga practical sense din na nais parating sa atin ng Biblia. Okay? We are living sacrifice for God not by being conformed to this world. Di ba? Ang sabi dun sa 1, na kung saan, nakikiusap si Pablo, I beseech you therefore, brothers and sisters, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice, holy, pleasing to God, which is your reasonable service. At paano daw natin ma-attain ito? No, na magbibigay ng glory at pagpapahalaga sa Panginoon. Itong kasunod yung Romans 12:2, di ba? Yung Romans 12:1, nakikiusap si Pablo na ang ating mga katawan ay maging haing buhay sa Panginoon, maging banal at kaaya-aya sa Kanya. So ngayon, nasabi sa 2, ito yung pinaka medyo challenging na gagawin natin. Ang sabi rito, and do not be conformed to this world. Okay? Ano ba yung world? Nandito sa mundong ginagalawan natin ay wag daw tayong magsiayon. Ano ba yung pinapatungkol ni Pablo na wag nating aayunan dito sa mundong ito? Na kung saan ay mailayo tayo. No? Mamaya, mapapag-usapan po natin kung ano yung tatlong yan. Okay? And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Okay? Mag-ibahin daw natin ang ating mga pananaw, ang ating mga iisipan. No? Kumbaga, hindi natin iisipin ang gusto at iniisip ng iba na nandito, na walang kaugnayan sa Diyos, na walang pagkilala kay Kristo. Okay? Kasi ang ways of life nila, ang ways of living nila ay dito lang nakapattern. Umiikot sa mundong ito. Okay? Ano-ano yon? Mamaya ulit sasabihin natin sa inyo. That by the testing, you may discern what is the will of God. Okay? Dahil sa inyong pagtitiis na yan, no, na hindi nyo sinasang-ayunan ang mundong ito, ay, that by testing, you may discern what is the will of God. Ngayon, maiintindihan natin, no, kung ano ba yung layunin ng Panginoon sa buhay natin. What is good and acceptable and perfect. No? Mabuti, katanggap-tanggap sa Kanya, at halos, pag sinabing perfect, di ba? Walang kapintasan yon, di ba? Walang sablay, walang dungis, walang hindi siya rejected, di ba? Quality siya na buhay. So, yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Okay? So, the world is defined for us in John 2:15-6. Ano ba yung world? Ito yung sabi ng 1 John 2:15-6. Okay, ito na yon. Ayaw ni Pablo, o ayaw ng Panginoon, na makiayon tayo dito sa galaw at takbo ng sanlibutan. So, ano ba ang sanlibutan?
Ito ang sabi, do not love the world or the things in the world. O paano ba yan, mga kaibigan? Huwag daw nating mahalin ang mundo, ang sanlibutan, at ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ha? Hindi ito yung halaman, hindi ito yung mga puno na sinasabing nasa sanlibutan. Okay? Hindi ito yun. Hindi yan yung mga bagay na ginawa ng Panginoon, kundi yung sistema ng sanlibutan ito. Ano ang sistema ng sanlibutan? Ito yung sistema na naaayon kay Satanas at hindi umaakma sa kalooban ng Panginoon. Yan ang binabanggit dito. Ha? If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Of course, di ba? Kung ang tao ay ginugusto ang sistema at mga pamamalakad ni Satanas sa sanlibutan ito, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. No? For all that is in the world, the desire of the flesh, eto na, the desire of the eyes, and the pride of life is not from the Father. Okay? Hindi yan sa Panginoon, kundi kay Satanas lahat yan. No? Ano yan? Mga bagay na yan. So, as the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, all that the world has to offer can be reduced to these three things. No? The lust of the flesh daw includes everything that appeals to our appetites and involve excessive desires for food, drink, sex, and anything else that satisfies physical needs. Okay. Yan daw ang lust of the lust of the flesh. Ang mga bagay na ginugusto ng laman na nagbibigay ng satisfaction sa kanya, okay, taliwas ay pinag-uutos ng Panginoon. Ito yung mga bagay na kung saan excessive food, gustong-gusto mo, kain ka lang ng kain, di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, di ba? Doon sa Matthew 4:4, nung tinetempt siya ni Satanas, ang sabi ng Panginoong Jesus mismo, man cannot live by bread alone. No? Baka mga kaibigan, gustong-gusto natin kumain para lang, ito lang yung pleasure ng katawan ng ating binubusog, no? Yung sabi ng Panginoon, man cannot live by bread alone, but in every word that comes out from the mouth of God. No? Tandaan po natin, hindi lang tayo pisikal. Meron tayong kaluluwa na nasa loob nito. Itong nakikita nyo to, sisidlan lang to. Ang totoong ikaw, ako, nasa loob nitong lagayan na to. Pag ako umalis dito, itong physical na to, kahit sampal-sampalin yan, wala yang pakialam. Walang buhay yan. No? Kaya ang dapat din na pinapakain natin ay kung sino ako sa loob nito. Okay? Yung kaluluwa na nandito sa loob na ito. Okay? Kaya nga sabi ng Panginoon Jesus, hindi lang katawan ang pinapakain, kaluluwa rin. Di ba? Na nanggagaling saan? Sa salita ng Diyos, sa Biblia. Diba? Tandaan natin, ang tao ay we are a living soul. Okay? Baka hindi ninyo nalalaman na kayo ay may kaluluwa na kailangan din ninyong pakainin. At yung kaluluwa na yan, dapat mayroon niyang kaugnayan sa Panginoon. So kung hindi niyo yung pinapakain ng pagkain pang espiritual, pinapakain kayo ni Satanas ng pagkain pang sanlibutan kasama ng inyong katawan. At anong mangyayari pagdating ng araw na hindi tayo kumilala sa Diyos? Yung katawan, mabubulok sa lupa, at yung kaluluwa, magsasakripisyo sa impyerno. No? Yan ang gustong iligtas ng Panginoon. Ikaw, kaibigan, tayo, yung kaluluwa na yan, na mayroong dalawang lugar na patutunguhan. Okay? Revelation 20:15. Ang sabi, if your name was not found written in the book of life, then you will be cast out to the lake of fire. Okay? Revelation 20:15 po. Kung inyo gustong tignan. Okay? So kaya nga po mga kaibigan, napakahalaga na nalalaman natin ang mga bagay na ito. No? Na ang buhay natin hindi panghabang buhay sa lupang ito. Na hindi sa mga bagay na tinatangkilik natin ang kakumpletuhan ng buhay. Hindi lang yung pang-physical na desire ang dapat nating pinupunuan. Di ba? Actually, dapat nga namumuhay tayong may kabanalan. Yan ang sabi ng Panginoon .
Yan ang nararapat kasi darating ang panahon, lahat tayo, no? Aalis sa lugar na ito at kung hindi man tayo mapaaga ng pag-alis, no? Darating ang panahon sa 2 Peter 3, chapter 3, the whole chapter, basahin po ninyo. Ang mga kaganapan ay nakakatakot. At sa Matthew 24, nandun ang lahat. No? Sinasabi ng Panginoon na itong mundong ito ay it will turn bare. Walang matitira dito. At ang lahat ng planeta sa kalawakan matutupok sa sobrang init. Hindi na po darating ang pagbaha kagaya nung panahon ni Noah. Ang tao walang pakialam, no? Sinasabihan na sila ni Noah na magsisi kayo sa inyong mga kasalanan, lumapit kayo sa Diyos, tanggapin niyo siya at tayo ay ililigtas niya, no? Pinapagawa niya ako ng malaking arko o daungan para tayong lahat doon ay sumakay. Ngayon, ano sabi kay Noah? Baliw ka ba? Paano uulan? Wala namang sign of storms. Nakikipag-usap si Noah, sabi ni Noah, Panginoon, ayaw nilang makinig eh. Sinasabi ko sa kanila, binabalaan ko na sila. Sabi ng Panginoon, okay, gawin mo ang mga bagay na pinapagawa ko sa iyo. Magpatuloy ka lang. So hanggang ngayon, natapos niya ang pinapagawa ng Panginoon dahil sa tulong din ng Panginoon, take note, wala namang metro noon, walang martilyo, walang taga-itak na magagamit. But then, nagawa lahat yung mga bagay na yun, ang malaking arko. Ngayon, nung niyayaya niya ulit ang mga tao, no, para wag mapahamak, ayaw nila. Ngayon, umulan, no, madilim, gabi, walang kamalay-malay ang tao. Biglang bumaha. Ngayon, pinasakay na lang ni Noah, sabi ng Panginoon, ng Diyos sa kanya, isakay mo na lang dala-dalawang pares ng hayop, no? So, may purpose sa Panginoon kung bakit pinasakay ang mga hayop. Ayaw ng tao eh. So, di nalunod sila. So ngayon, ganyan din ang pagdating ng Panginoong Hesus. Sinasabi na parang magnanakaw. Okay? Walang nakakaalam ng pagdating niya. Baka natutulog tayo, biglang dumating ang Panginoon. Wala tayong kaugnayan sa Kanya. Hindi natin siya kinalala. So ganyan din, parang tayo yung mga taong nalunod. Ngayon, hindi sa lunod tayo mamamatay na ngayon. Diba? May matitinding mga pagdating, no? After ng rapture, merong mga itong nangyayari nga ngayon parang nagaganap-ganap na eh. Ang sabi dun sa Timothy, di ba sa 3, ang tao raw magiging lovers of themselves, lovers of money, no? Kung ano-ano pa, na kung saan lovers of pleasures than lovers of God. So syempre, ayan na nga, parang nakikita natin sa paligid natin, people are still enjoying the world. So yan po ang binababala sa atin ng Panginoon. Matagpuan niya tayong dapat ay nakaantay sa Kanya, no? Na ginagawa natin yung kalooban niya. At dahil kung hindi, no? Matindi ang magaganap sa mga darating na panahon. At kung hindi man natin abutan yon at tayo kunin at bawian ng buhay, secure na natin yung ating kaluluwang sinasabi natin kanina. Itong katawan natin ililibing, yung kaluluwa natin mananatiling in existence. Nahaharap sa Diyos at huhusgahan kung sa impyerno tayo o sa piling niya. Kaya nga po, itong lust of the flesh, no? Or lust of the eyes, or lust of the flesh muna, ito yung mga bagay na may appealing sa katawan natin eh. Yung meron tayo ditong gustong-gusto natin na magkapera, maraming bagay na meron tayo, bahay na malalaki, kung ano-anong ino-offer ng mundo na ngayon nagaganap na, nakikita natin dito sa social media. Magagarang sasakyan, di ba? Mga masasarap na pagkain, travel dito, travel doon. Yan ang gusto ng ni Satanas eh. Mahook niya tayong lahat, no? Para hindi tayo lumapit sa Diyos. Okay? Yan ang lust of the flesh na kung saan it involves excessive desires for food, drink, sex, and anything else that satisfy physical needs. Mga kaibigan, mag-ingat po tayo, no? Na ang buhay natin dito sa lupa ay hindi pang matagalan. Baka ito ang ini-enjoy mo. Kawawa tayo. Kawawa kayo. Okay? Ito ang mga bagay na ino-offer ni Satanas sa atin. Upang tayo hindi kumilala sa Diyos. Kasi kung meron ka na lahat ng bagay, parang okay ka lang, di ba?
Hindi ko kailangan si Lord. No? I am good. Ang gagawin ko lang, kagaya ng mayaman, magtatayo pa ako ng isang kamalig at lalagay ko pa doon yung marami kong Amazon deliveries. Di ba? Yan, tatambak ko dyan. Tsaka yung mga bagay na yan, no? Yung mga ino-offer ng mga businesses na yan, na halos wala kang panahon sa Diyos. Kasi busy ka eh. No? Kailangan ko ng mga kliyente, kailangan ko ng mga tao na i-encourage ko rin to join me. No? Wala kang panahon sa Diyos. Ang panahon mo, pera at pagpapayaman. Then, ang sabi ng Panginoon, you fool, for tonight, your life will be taken from you. Okay? Kukunin ng Diyos ang buhay mo mamayang gabi. Anong yaman ang sinasabi mo? So, yan mga kaibigan, no? Ang Diyos pa rin ang may hawak ng buhay natin. Okay? Kung ginusto niya, no, mangyayari at mangyayari. Okay? Kung tayo nagpapaalipin kay Satanas, hindi na tayo pipigilan. Nasa sayo yan. You have your choice. Diba? So, lust of the eyes. Ito naman daw, mostly involves materialism, no? Halos pareho lang ng lust of the flesh, no? Kung ano yung ini-enjoy ng katawan. Dahil nga nagkikita ng mata, no? Ia-attract niya ngayon. Mapiplis ngayon yung kalooban mo dahil yung nakita ng mata mo na maganda, no? Na gusto mong ma-achieve, no? Gagawa ka ngayon ng kaparaanan para makuha mo, no? You will go to somewhere and some place and you will do something na magkaroon ka ng mga bagay-bagay na ito. Coveting whatever we see that we don't have and envying those who have what we want. Nandiyan na rin yung inggit na papasok sa iyo. Bakit yung mga taong yun, no? Wala naman silang Panginoon, wala namang kinikilala ng Diyos, pero ang ganda-ganda ng mga nila, sitwasyon sa buhay, ang dami nilang bagay. Ano naman ngayon? I rather have Jesus than anything, di ba? Kung meron kang Jesus Christ in your life, be happy. No? Dahil pagdating ng araw, yung mga bagay na meron sila na wala silang Panginoong Jesus, ay yun, magkakaalaman doon. Okay? Ang sabi ng Panginoon, if you deny me before men, I will deny you before my Father. Hindi ka kikilalanin ng Panginoon kung hindi mo siya kikilalanin pagdating ng araw. So, wag tayong magkaroon ng kapighatian sa mga bagay na wala tayo dito sa sanlibutan. Basta ang mahalaga, meron tayong Panginoong Jesus, no? Na siyang may hawak ng ating buhay. Okay? Meron din namang ino-offer ang Panginoon, di ba? Anong sabi? In my Father's house are many mansions. Di ba? If it were not so, I will go and prepare a place for you. And if it's ready, I will come back and take you with me. Di ba? Yan ang sabi ng Panginoon. So, ano bang meron doon? Di ba? Ang sabi sa Revelation, sabi ni John, no? Street of gold, crystal clear, water, di ba? Mga mamahaling bato o diamante ang lalakaran lang natin doon. We will walk in the streets of gold. In that city na kung saan titirhan ng mga may pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Hesukristo. Okay? Huwag natin kainggitan ang mga taong nasa sanlibutan na walang Diyos kundi ang kanilang mga bagay na tinatangkilik. Okay? Yan ang lust of the eyes. It's almost similar to the lust of the flesh. Okay? Na kung saan nga, dahil sa pagkainggit, lalong gumagawa ang tao ng ikalalayo niya sa Diyos. Magsisikap siya. Ayun ang pagsisikapan niya na para makuha ang bagay na nakita ng kanyang mata. Okay? The pride of life is defined by any ambition for that which puffs us up and puts us on the throne of our own lives. Yan. Pride of life. Sasabihin mo, kayang-kaya ko rin yan. Diba? Meron din akong talent and skills to meet my needs and to get what I want. Diba? Ma-pride ka. Gagawin mo din ang lahat. Hindi ka magpapatalo
no? Sasabay ka ngayon sa takbo ng sanlibutan ito, na kung saan hahanapin mo rin yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng katanyagan, di ba? Excuse me. At sasabihin mong, I did it my way. Di ba? Yan ang kakantahin mo lagi, no? Na kung saan, yung mga bagay na yan, yung tatlong yan ay ang magpapalayo sa atin sa Panginoon. So how can we live? How can we live a living sacrifice daw? Di ba? Kundi paano? Iwasan natin ang mga bagay na yan. Yan ang bagay na kung saan taliwas sa kalooban ng Panginoon. Yan yung mga bagay na titiisin natin para sa pangalan ng Panginoong Hesus, para sa kanyang kaluwalhatian. Okay? How can believers not to be conformed to the world? Paano raw? So, by being transformed by the renewing of our minds. We do this primarily through the power of God's Word to transform us. Hindi natin kakayanin din, mga kaibigan, sa sarili din natin kalakasan, kundi with the Lord's power and might, tutulungan niya tayo. No? Basta ang lagi lang nating tatandaan, maraming pangako ang Panginoon sa atin. Kahit wala tayo ng anumang bagay dito sa sanlibutan, panghawakan natin yung mga promises niya. For my God shall supply all your needs according to His riches in glory through Christ Jesus. I can do all things through Christ who strengthens me. Diba? Philippians 4:19 and Philippians 4:13. Dalawang bagay pa lang. Na kung saan, kaya nating maging disciplinary or disiplinado sa kalooban ng Panginoon. Okay? Basta panghawakan natin yung kanyang mga salita. Okay? Na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iwan, no? Sabi niya sa Hebrews 13:8, for I will never leave you nor forsake you. Okay, yung bandang taas nun, alam niyo kung ano? Huwag kayong maibigin sa salapi, dahil ako rin ang nagsabi na hindi ko kayo pababayaan, ni hindi ko kayo iiwan. Diba? Be content of what you have. Hindi ang mga bagay na mayroon ka ang magpapakumpleto sa buhay ng tao. Life is not consist of what we possess. Yan ang sabi ng Panginoon. Kundi yung buhay na naka-pattern sa Kanya. Yan ang buhay na masaya. Okay? Kapag malungkot ka, no? Dahil wala ka ng anumang bagay na meron yung iba, ay mag-isip-isip ka. No? Baka wala sa iyo ang Panginoong Hesus. Meron nga. Marami na sila noong bagay na yun. Malungkot pa rin. Dahil ano? Dahil wala sa kanila ang Panginoong Hesus. Kulang. No? Ang daming bagay sa puso nila na pagkatapos makamit, no? Parang empty pa rin. Kaya nga ang sabi ni Haring Solomon, all is vanity. No? Hindi ito yung nakakapagbigay ng tunay na kagalakan at kagaligayahan ng tao, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Okay? So, we need to hear Romans 10:17. Ano ang sabi sa Romans? So, faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Okay? Kasi nga, paano daw natin malalagpasan na ang ating buhay ay may ilagak natin bilang haing buhay, no? Sacrificial offering to the Lord. Kaya kailangan din nating ang tulong ng Panginoon. So, sa paanong paraan? Yun nga, kailangan daw natin yung ating pananampalataya ay ating i-exercise by hearing and hearing the Word of God. So, mag-aral tayong patuloy dahil maraming nakatagong kayamanan dito sa aklat ng kasulatan. Nandiyan, ang treasures. Talagang pag binuksan natin, masasalamin natin, kumikinang yan. No? Na ito ang Diyos, kung sino siya, bilang Ama natin, no? Ang Panginoong Hesus, na bilang ating tagapagligtas, at kung ano tayo, at kung gaano tayo ka-precious sa Kanya. No? Na mga tumanggap at kumilala at sumunod sa Kanya. Okay? So, Revelation 1:3, ang sabi dito, Blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear and who keep
what is written in it, for the time is near. Okay. May babala rin, no? Pero merong ano to eh. Merong masarap sa pakiramdam, di ba? Blessed is the one who reads aloud the words of the prophecy. Ito yung Bible, ito yung kanyang kasulatan. And blessed are those who hear, no? And keep what is written in it, no? Inilalagay sa puso. Pinapahalagahan kung ano yung mga nakasulat. So, dahil daw, magagamit natin ito. Ito yung ating mga panghahawakan. Dahil nga, sabi natin kanina, nalalapit na rin ang pagdating ng mga bagay na kung saan inihanda ng Panginoon. Pero bago ang pagdating niya, may mga matitinding kaganapan muna, no? Yung tribulation. So, for the time is near. Okay? So, sabi rin sa Acts 17:11, now these Jews were more noble than those in Thessalonica. Okay? They received the word with all eagerness, examining the scriptures daily to see if these things were so. So tayo rin po mga kaibigan, no? Atin din pong pag-aaralan, no? Susuriin din ang kasulatan. Upang tayo ay hindi din naman tayo maligaw. Okay? Memorize. Okay, ang sabi, we need to hear the word, and after nating marinig sa mga taong naghayag, basahin din natin. At pagkatapos nating basahin, study. Pag-aralan din daw natin. Ito yung mga bagay na gagawin natin para hindi tayo matangay ng takbo ng sanlibutan ito. Okay? Ito yung how can believers not to be conformed to the world. Ito rin, ang sabi ng Panginoon, meron tayong mga gagawin para tayo magkaroon ng renewal of mind, no? Na hindi tayo madala ng mga bagay ng sanlibutan ito. Okay? Kailangan nating marinig ang kanyang salita, basahin, pag-aralan, di ba? Yung sinabi natin na sa Acts. At pagkatapos ito, i-memorize daw natin, di ba? How can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. With my whole heart I seek you. Let me not wander from your commandments. I have stored up your word in my heart, that I might not sin against you. So, kapag patuloy natin itong ginagawa, mga kaibigan, no? Ang mga bagay na in-install natin sa ating puso, no, na maaalala ng ating isipan, it flows out from our mouth. Mababanggit na lang natin lagi ang salita ng Diyos na ito na magugulat ka, no? Ikaw na yung sinasabi sa 2 Corinthians 5:17 na if any man be in Christ, he is a new creature. Behold, old things are passed away. Lahat ng luma, wala na. Behold, all things are becomes new. No? Naging bago ka na. No? Dahil sa ginagawa mong patuloy na paglapit sa Diyos, pagtanggap sa Kanya, no? Pagkilala, at pagkatapos ginagawa mo na yung mga bagay na gusto niya, yung kalooban niya. Magugulat ka, ito na yung lifestyle mo. No? Ito na yung gusto mo. You don't care about the world. Kasi ang sabi naman ng Panginoon, hindi kita pababayaan, iiwan. Makakakain ka. Lahat ng bagay na kailangan mo ay may bibigay ko sa iyo. Sabi ng Panginoon yan. Hindi pleasure of life ang kailangan natin. Yung bagay lang na kailangan na nais ng Panginoon na mayroon tayo. Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Siya ang nagsabi niyan, ang salita ng Diyos. No, all these things shall be added unto you. Kung ano man ang mga pangangailangan natin, karunungan, kalusugan, kapayapaan, kagalakan, no? At kung ano-ano pa, kay nandiyan ng Panginoon, igagawad niya yan. We will be rewarded. Siya ang nagsabi niyan. Hindi ng mga bagay na sanlibutan ang tunay na makapagpapasaya sa atin, no? Ang Panginoong Jesus lamang. Okay? So, i-memorize daw natin and meditate on it. Okay? Di ba? But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditate day and night. He is like a tree
planted by streams of water that yields its fruit in season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. Okay? Di ba? Pangako yan ng Panginoon. Ano ba ang mas magandang pangako? Na kung ang nangangako sa iyo ay ang Diyos na may kapangyarihan, no? Na may authority sa lahat ng bagay, saan ka pa? Di ba? Maniwala tayo sa Kanya. But His delight is in the law of the Lord, tayo to, and on His law, He meditated day and night. Minumuni-muni natin yung Kanyang mga salita. Di ba? Pagkatapos ang mangyayari sa atin ay parang ganito. He is like a tree planted by streams of water. Di ba? Hindi natutuyo yung mga puno na mapapansin ninyo na nakatinim doon sa paligid ng ilog. Laging sariwa ang dahon niyan. No? Ganyan ang buhay daw natin sa Panginoon. Hindi tayo mauubusan. Hindi tayo magugutom. No? Hindi tayo pababayaan. Okay? That yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. Di ba? In all that He does, He prosper. So ano mang gagawin natin, ayon sa kalooban ng Diyos, pagpapalain niya. No? Prosper. Ang sabi sa Joshua 1:8, ito rin yun eh. Ito yung secret of success eh. Hindi success ng the pleasure of the world Yung success na kung saan, yung dignified ka sa ginagawa mo. Di ba? Yung hindi ka ba parang hindi ka parang biglang wala lang na meron ka nga ng lahat ng bagay pero sino ka? Di ba? Parang ganon. Kundi yung success na sinasabi ng Biblia ay bagay na kung saan ay kinalulugdan ng Diyos. Okay? Nasabi sa Joshua 1:8, di ba? But this book of the law shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that you may observe to do according to what is written therein, for then you will have good success and you will be prosperous. Hindi ito yung yaman-yaman lang na kung saan ay parang nakuha-kuha mo lang dyan sa tabi-tabi. Iba yung plano ng Panginoon sa atin kapag siya'y sinusunod natin. Okay? The Word of God ministered in our hearts by the Holy Spirit is the only power on earth that can transform us from the worldliness to true spirituality. Okay? Yung salita ng Diyos na kung saan kinasihan ng banal na Espiritu na bagay na kung saan ito lang daw ang ating gagamitin para tayo ay lumalim sa pagkakakilala sa Diyos at pagkatapos malalaman natin yung kalooban niya na hindi na tayo nasisilaw ng kung anong nakakasilaw sa sanlibutan. Hindi na tayo naiinggit, no? Wala na tayo nung ganun. Di ba? Ang mahalaga sa atin, meron tayong Panginoong Jesus. Ano mang meron sila, no? Bagamat pinagpe-pray natin, pinapanalangin natin, na sila man din ay makakilala sa Diyos upang ang kanilang kaluluwa na sa pagdating ng araw ay hindi magaya doon sa mayaman na kausap ni Abraham at ni Lazarus, no? Doon sa Luke 16, na kung saan nakikiusap, Amang Abraham, pakisabi naman kay Lazaro. Si Lazaro na mahirap, na naghirap sa lupa. Walang inaasahan kundi ang Diyos lamang. Na ngayon, pababain mo siya para naman masabihan yung mga kapatid ko, may kapatid pa ako sa lupa, no, sa mundo, na makakilala sila at huwag din silang mapunta rito sa kinalalagyan ko. No? Yung mayaman, nag-enjoy siya sa buhay niya, wala siyang Diyos na kinilala, ngayon nandun siya sa mainit na lugar, na kung saan uhaw na raw siya. Kahit lang daw ni Lazaro yung kanyang daliri para maibsan yung kanyang paghihinagpis at pagkauhaw doon sa sobrang paghihirap niya. Tormented na siya doon. Okay? So, para hindi tayo magaya doon, para hindi sila din magaya doon, dahil ang kanilang kayamanan, hindi magiging daan para sa kanilang kaligtasan. Okay?
ang Panginoon lamang ang tanging daan para sa ikaliligtas natin. For He Himself, He said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. John 14:6. So, ganun ang panalangin ng mga taong naghihinagpis na dahil sa pagtatampisaw nila sa sanlibutan na wala silang kinikilalang Panginoon. Okay? So, it is the only power on earth that can transform us from worldliness to true spirituality. Ang kanyang mga salita lang. In fact, it is all we need to be made complete. Okay? Thoroughly equipped for every good work. Okay? Kaya natin ginagawa ito, mga kaibigan, na hindi ko sinasarili yung ating pong mga na-discover at nalaman at nakilala ang Panginoong Jesus. Ito yung mga bagay na kung saan nais din nating ibahagi sa iba. Dahil ang salita ng Panginoon ay talagang may kapangyarihan. Because the scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. No? So, ikatutuwid ng tao, tsaka ikaayos ng buhay. Kaya kung minsan, may mga sitwasyon tayo sa buhay na hinahanapan natin ng sagot kung saan tayo pumupunta, hindi natin makita yung tunay na kasagutan dahil hindi natin nasatagpuan doon sa kanyang salita. Nandito ang lahat ng kasagutan sa napakaraming tanong ng buhay. Kasi ito yung manual. Kapag ang manual ng buhay natin, hindi natin binabasa, paano natin gagamitin ang buhay na to? Di po ba? Ginawa ito ng Panginoon para ito ang ating reference to walk in this world. No? Na kung paano tayo mamumuhay, na wala tayo sa sanlibutan, pero nakalagay tayo dito sa mundo. Di ba? Ito yun eh. Di ba kung ang cellphone mo, ang TV mo, ang mga gadgets mo, ginagamit mo nang wala kang binasang manual, magkakamali ka talaga eh. Kaya nga bumabalik tayo sa manual eh, kahit sa sasakyan. Di ba? Ang buhay din, may manual yan. Yan ang ating manual, ang salita ng Panginoon, ang Biblia. Ngayon, ang tao, kaya maraming sitwasyon na nararanasan, hindi matagpuan kung paano gagamitin ang mga kasagutan doon sa mga katanungan ng kanyang mga problema, hindi niya binuksan yung kanyang manual. Na nandun pala nakasulat, ito palang sabi ng Panginoon sa buhay na to. Kasi siyang gumawa nito, siyang nagbigay sa atin ito, meron tayong dapat sinusundan kung paano natin ipamumuhay ang buhay na kaloob ng Diyos sa atin. Ang manual natin, ang Biblia. Kaya huwag niyong paalikabukan lang. No? Basahin ninyo yan. Meditate day and night. Di ba? Upang malaman natin kung ano ang nakasulat doon, nang sa gayon tayo ay magtatagumpay. Di ba? Emotionally, physically, mentally, and higit sa lahat, spiritually. No? Kasama lahat yan. Socially, nandyan kung paano natin ipamumuhay ang buhay na ito na binigay ng Panginoon. Nasa aklat ng kasulatan ang ating references. Hindi lang basta tayo pinanganak at pagkatapos yun na, bahala ka na kung paano ka mamumuhay. Bahala ka sa buhay mo. Hindi. Pinanganak ka dito, nauna pa ang salita ng Panginoon na nandyan na. Para pag labas mo, iyan ha, pag nagkakamalay ka na, basahin mo na yan. Nakatututo ka na magbasa, babasahin mo na kung ano ang mga hakbangin mo na gagawin sa buhay mo. Okay? So, wag nating baliwalain ang kanyang salita. Nang sa gayon, maintindihan natin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Okay? It is all that we need to be made complete. Yan ha, para daw wala na tayo talagang hahanapin, kundi nasa kanyang salita para maunawaan natin at maintindihan yung talagang buhay na gusto ng Panginoon sa atin. Okay? The result is that we will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Kaya pala minsan sumasablay-sablay tayo eh. Dahil hindi natin ina-acknowledge yung nais ng Panginoon na nakasulat lamang pala dyan sa Bible.
It is the will of God for every believer to be a living sacrifice for Jesus Christ. Okay? Hindi naman pala mahirap yung sacrifice na sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi po ba? Naiiwasan lang natin, inilalayo tayo sa kapahamakan para sa kabutihan at para sa ating buhay na walang hanggan. No? Habang namumuhay tayo dito sa lupa, may pangako siya na habang lumalakad tayo, hindi niya tayo pababayaan. Sasamahan niya tayo. Anong sabi sa Matthew 28:18 to 20? Dito na tayo magtatapos. All power and authority has given unto me in heaven and on earth. Okay? Preach ye therefore the gospel. Okay? Ipangaral daw natin ang kanyang salita. Then, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And lo, I will be with you even unto the end of the age. Kasi nga, matutupok nga ang sanlibutan, no? Masisira ang lahat ng nandito, kaya itong mundong ito, it's not a better place. Okay? Hindi ito ang better place na tirahan ng mga taong sumampalataya at sumunod kay Kristo. Ngayon, okay? Sabi niya, sasamahan ko kayo hanggang sa huling sandali ng panahon. Okay? Kapag tutupukin na to, kukunin na niya ang mga sa kanya. Okay? Through rapture. Yung rapture po, ito yung caught up in the air na lahat po ng mga sumampalataya at sumunod, no? At naka-experience ng reborn o born again sa kanyang buhay ay kukunin ng Panginoon, no? Isasama niya sa kanyang kaharian at may iwan lahat ng hindi sumampalataya at sumunod sa kanya. At pagkatapos dito na magaganap ang mga tribulation, no? Lalabas ang Antichrist, lalabas ang 666, okay? Magkakaroon ng mga paghihirap, no? Famine, tagutom, etc. Ngayon, kung hindi ka matatatakan sa ulo ng sinasabing 666, ay hindi ka makakain, hindi ka makapamili. Kung wala kang chip, no? Hindi ka magugutom ka at pagkatapos noon, anong mangyayari sa iyo? Wala na yung mga ano. Ngayon, kung maisip mo pa na sa mga panahon yun, nakilalanin ng Panginoon at meron ka pang pag-asa, no? Maaari. Kasi magre-reign pa ang Panginoon ng 1,000 years after the tribulation. So yan po mga kaibigan, no? Ang ating pong pag-aaral ay a living sacrifice. What does it mean to be a living sacrifice? Yun nga po, inilalayo tayo ng Panginoon dun sa tatlong bagay ng sanlibutan. Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Ano po yung mga bagay na yun? Iyan po yung mga paggalaw ni Satanas na ang tao ay hinahatak niyang mamuhay sa sanlibutan dahil naghahanap siya ng makakaramay niya sa pagdating ng panahon na siya ay hahatulan na ng Panginoon. No? Na ibubulusok na siya sa bottomless pit kasama ang kanyang mga alipores, no? At pati yung mga taong na-deceive niya na ang buhay ay ganito, eat, drink, and be merry. Magpayaman tayo kasi ang buhay sandali lang. Yan ang mga prinsipyong nakaugnay sa deception ni Satanas. Okay? Kung yan ang pamumuhay natin at mayroong nagsasabi sa atin na hindi dapat yan, ay nawa po nabuksan ang ating isipan. Dahil ang salita ng Diyos ang ating pong inihahayag sa inyo at yung iba pa na naghahayag ng mga taong ginagamit ng Panginoon at kukunti lamang, no? Kasi many are called but few are chosen, ang sabi ng Panginoon. Kasama po yung mga naghahayag dyan, no? Na inyo pong pahalagahan, baka kayo po ay kinakausap din ng Panginoon at tinatawag kayo upang maging bahagi ng kanyang kingdom, na ang tao ay inyong masabihan, no, ma-share ninyo ang mabuting balita ng kaligtasan para sa ikaliligtas ng marami pa. Dahil ang galit ng Panginoon sa kanyang pagbabalik ay talagang kahindik-hindik. Hindi na siya compassionate, hindi na siya loving, no? Kundi isa na siyang judge. Huhusgahan na niya ang mga tao. Nanlilisik ng mga mata. Kaya ngayon, habang may panahon pa, we are in the dispensation time, we are in the grace period,
Kilalanin na po natin, mga kaibigan ng Panginoong Hesus. Isuko na natin ang buhay natin sa Kanya. No? Huwag na nating ituon ang ating mga mata dun sa mga bagay na ino-offer dito, no? Ng mga tao. Na kung saan ay yayaman ka, okay, ito ang mangyayari sa'yo, travel around the world ka. Naku po, mga kaibigan, ang buhay natin, hawak ng Diyos. Hindi natin alam kung kailan kukunin. Maigi ng handa tayo. Di ba? O kung hindi man niya tayo kunin kaagad, alam natin, baka bigla siyang dumating sa sandaling hindi natin inaasahan. Nandun, nakaugnay tayo sa Kanya. Di ba? So, tanggapin natin ang Panginoong Hesus, papasukin sa puso natin, i-acknowledge natin siya at sabihin natin, Panginoon, I know that I am a sinner, I cannot save myself and I need a Savior, and that is you, my Lord Jesus. Come unto my life, be my Lord and my Savior. From now onwards, you are now the honor of my life. So, ganyan po mga kaibigan. No? Pagkatiwala na natin sa Diyos ang buhay natin. Habang tayo naman ay nabubuhay dito sa lupa, hindi naman niya tayo pababayaan. Kumakain tayo, meron tayong trabaho, no? Kung minsan parang mahirap, but then tiwala lang sa Panginoon. Ang kalakasan ay nagmumula sa Kanya. Diba? Kung tayo naman ay dumarating sa punto na nanghihina, no? Kagaya ni Pablo, ang sabi niya, for my strength is made perfect in weaknesses. Diba? Most gladly, therefore, I will rather boast in my weaknesses that the power of Christ may rest upon me. Di po ba? Maganda na kung saan sa sandaling nanghihina tayo, doon naman tayo lumalakas. Sa pamamagitan ng pananampalataya na kung saan ang Panginoong Hesus ay gumagalaw para sa atin. So nawa po mga kaibigan, sa ating pong pag-aaral na ito, sa inyong mga narinig, ay nagkaroon po kayo ng kaalaman, nalinawan po tayo na kung ano ang mahalaga ng mga bagay na kung saan ang buhay natin ay para talaga sa Panginoon. Okay? So huwag niyong hayaan na i-snatch tayo ni Satanas dahil sa ino-offer niya dito sa ating ginagalawang magulong sanlibutan. Okay? Ang sabi nga niya, be sober, be vigilant, for your adversary is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Baka tayo yun. Inaabangan tayo ni Satanas. Ito. Sasakmalin ko to at ilalagay ko to, isasama ko to sa hilera ng mga taong nahikayat ko na. Ingat-ingat po tayo mga kaibigan. Okay? 2 Peter 5:7 po yun. Kung di ako nagkakamali. But then, ang sabi ng Panginoon, okay, yung kanyang buhay, inialay niya para magkaroon tayo ng kaligtasan at ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay, John 3:16. So maraming salamat po. May the Lord be bless you always as we continue studying His Word. Hanggang sa muli po, ang inyong kaibigan, no, kachikahan, at ang inyo pong kasama sa pag-aaral ng salita ng Panginoon dito po sa The Lord's Business, Brother Joey po. God bless us all and have a blessed Sunday. Jesus first.